Good morning po sa bawat isa. Magsisimula na po tayo sa ating pananambahan sa umagang ito. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay manalangin. Let's pray. Panginoong Diyos, na dahil sa lahat, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na binahagi niyo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, dahil nagkaroon kami ng panibagong araw para papurihan ka, Panginoon. And naway sa umagang ito, patuloy namin maramdaman yung pagmamahal mo, Panginoon, makita kung gaano ka kadakila sa buhay namin, Father. Lord, tinataas namin ang ngalan mo, Panginoon, sa oras na ito at sama-sama kami magpupuri sa iyo, Panginoon, sa umaga ito. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa bawat isa. Magandang umaga po. Good morning po. Ayun, good morning po. Ayan. May paalala po sa Psalm 100 verse 4. Sabi po, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him, bless His name. Sino po dito handa na magpuri sa Panginoon sa umagang ito? Pwede ko makita yung mga kamay na handa na magpuri sa Panginoon? Can I see those hands? Yan. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon sa umagang ito? Let's worship the Lord. Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, the walk through the wilderness. Blessed be your name. Sing. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering. There is pain in the offering. Blessed be your name. Oh, every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Say, you give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the... Listen together. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord.
Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, the blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, the blessed be your name. Let's all clap our hands sa Panginoon this morning. Hallelujah. Tunay nga po na napakasarap magpuri sa Panginoon. Amen po? Amen. Patuloy po na Panginoon ma-magnify sa umagang ito. Let's continue to worship the Lord. We're creation suddenly articulate with 1,000 tongues to lift one cry. Then from north to south and east to west, we'd hear Christ be magnified. Were the whole earth echoing His imminence, His name would burst from sea and sky, from rivers to the mountain tops. We'd hear Christ be magnified. So sing together. Oh, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. When every creature finds its inmost melody, in every human heart its native cry, oh, then in one enraptured hymn of praise we'll sing, Christ be magnified. Oh, Christ be magnified. Oh, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. And oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Sing. And oh, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. And oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Worship You.
If it puts me in the fire, then I'll rejoice 'cause you're there too. I won't be formed by feelings, I hold fast to what is true. If the cross brings transformation, then I'll be crucified with you. 'Cause death is just a doorway into resurrection life. And if I join you in your suffering, then I'll join you when you rise. And when you return in glory with all the angels and the saints, my heart will still be singing, my song will be the same. Oh, oh, Christ be magnified, let his praise arise. Christ be magnified in me, and oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me, say, and oh, Christ be magnified, let his praise arise. Christ be magnified in me, and oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Let's sing. And oh, Christ be magnified, let his praise arise. Christ be magnified in me, and oh, Christ be magnified, the altar of my life. Christ be magnified in me. Oh no, oh no. Let's get to worship the Lord sa umaga ito. This alabaster jar is all I have of worth. I break it at your feet, Lord. It's less than you deserve. You're far more beautiful, more precious than the all. The sum of my desires and the fullness of my joy. Like I spilled your blood, I spill my heart as an offering to my King. So here I am, here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Take me. This time that I have left is all I have of worth. I lay it at your feet, Lord. It's less than you deserve. Though of little strength, and though my days are few, you gave your life to me, so I will live my life to you. Like I spill your blood, I spill my heart
as an offering to my King. Yeah. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heart for your glory. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heart for your glory. Sing. Worthy, worthy, you are worthy, worthy is the Lord. Worthy, worthy, you are worthy, worthy is the Lord. Worthy, worthy, you are worthy, worthy is the Lord. Worthy, worthy, you are worthy, worthy is the Lord. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. It continues to sing. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Take me. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa oras dito na binigay mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat na nandito kami. Malayang sumasamba sa iyo, Panginoon. And we are grateful, Panginoon, that binigyan mo kami ng tinig, Panginoon, para awitan ka. And we will never stop praising you and lifting your name this morning. Sa umaga ito, naway, Panginoon, bigyan mo kami ng sapat na karunungan, Panginoon, upang malubos namin maintindihan yung nais mong bahagi sa amin sa oras na ito. We pray, Lord, na may you be with us this morning. May continue to be with us this morning, Panginoon. We love you so much and we bring back all the glory and praise to your name. In Christ's name, Amen. Pwede mo ba natin palakpakan ng Panginoon? Magandang araw sa bawat isa. Debt-free lifestyle campaign. Financial freedom, debt-free lifestyle. Financial freedom campaign. Greetings in the name of our Lord Jesus Christ.
My name is Benjamin Hernandez, the director for the Financial Freedom Campaign this upcoming September and October. I am deeply honored to speak before you today as we embark on a transformative journey towards financial freedom. This campaign is not just about managing our finances, but it's an opportunity for us to align our financial well-being with our faith and values. In the upcoming 9 sessions of this campaign, we will delve into crucial aspects of financial stewardships that resonate with our spiritual journey. Each topic is carefully designed to empower us to make wise and God honoring choices in our financial lives. Firstly, your calling in God's economy will help us understand that our financial journey is part of a larger divine plan. It's about discovering how we can use our resources to fulfill our God given purpose. What to do with debt addresses one of the most pressing issues many of us face. We will explore strategies to manage and reduce debt while staying faithful to our commitments. The one thing you must do emphasizes a core principle of financial freedom, setting clear financial goals and priorities that align with our values. Proven Way Out of Poverty will provide insights into breaking the cycle of financial hardship and embracing a path towards prosperity while being mindful of our faith. Planning your children's future encourage us to make thoughtful choices today that will secure a brighter financial future for our children and generations to come. Cultivating the winning attitude reminds us that a positive mindset and faith in God's provision are essential for financial success. As the essential ingredient for success, we reveal the role of discipline and perseverance in achieving our financial goals while staying grounded in our faith. Your best investment focuses on the eternal perspective, guiding us to invest not just in earthly treasures, but in building treasures in heaven. Learn the secret formula unveils a practical and biblical approach to managing our finances, combining our faith and wisdom to achieve financial freedom. Throughout this campaign, we will grow together in faith, wisdom, and unity as we take steps towards a future where financial freedom allows us to better serve God and our community. Let us open our hearts to this journey, for through it we can find harmony between our faith and financial well-being. Thank you for joining us in this mission towards financial freedom. Together, as a faith-filled community, we can achieve a brighter and more prosperous future that aligns with God's plan for each of us. Again, I welcome you all to our Financial Freedom Campaign, and this marks the beginning of our campaign. God bless us all. Yan po yung ating intro para sa ating financial campaign for this year. As an introduction for the campaign, sa mga hindi po familiar, for the past years, basically since 2005, ay taon-taon meron po tayong campaign at ito pong campaign na ito ay galing po sa Saddleback. No? So ito pong materials natin for usually 40 days ay based dun sa material na galing po sa kanila. Minsan may Tagalog, minsan pure English. So for this year, dahil po yung ating pong tema is all about stewardship, minabuti po natin na gumawa ng sarili nating campaign. So this campaign is hindi naman siya original, but the concepts nanggaling po ito sa ating team, no? At ito po ay resulta ng ating pag-aaral. Ito pong material na ito, yung small group na dinevelop natin na material plus yung ating sermon series, galing po sa book ni Dr. Andrew Lawson na The Debt-Free Lifestyle. No? So, na-invite po natin siya previously, isang anniversary natin, and nagbigay po siya ng libro. At mula sa libro na yon ay gumawa po ako ng small group material na tinuro ko po dun sa ating mga leaders sa Victoria. At pagkatapos po namin daanan yung material for several weeks, nakita ko na maganda siyang ituloy. No? So nung nagkaroon ng opportunity to discuss yung series natin for this year,
nung nagpaplano kami last year, sabi ko, why not let's try to do this campaign? At yung pastors, nag-develop kami ng material na base po dito sa book niya. So yun po yung basis ng ating small group. So again, after po ng video, ng service natin, may video na ipapalabas na about session 1. Sa mga mag-small group after the service, panoorin po muna natin ito, itong video na ito. No? And then, yung pong mga sermons natin ay hango po dun sa mga chapters ng book niya na yon. So again, if you also are interested, I believe available pa naman yung book niya sa mga bookstores, sa mga Christian bookstores. No? Ayun. So this morning, ang aking pong topic ay Your Calling in God's Economy. Pero bago nun, tanong ko lang, sinong masaya nanalo ang Gilas kahapon? Meron ba? Finally, kahit nakaisa man lang sa China. Wala pong kinalaman to sa topic ko. Pero gusto ko lang i-share. Kasi nakakalungkot, sino ba dito nag-cheer? Talagang nanonood habang iyon, di ba? Tapos di ba, lalo-lalo ng isang laban na 5 na lang yung lamang, yun na yung pinakamalapit na sa 4th quarter. Akala mo, sa South Sudan, naalala niyo yun, nung Thursday ba yun? Tapos ang lapit na nung laban, akala mo makakahabol na sila. Tapos wala rin nangyari, di ba? So, hindi ko napanood kagabi, pero nag-update ako na lumamang na nung 3rd quarter, kaya sabi ko, wow, okay. Finally, no, nakapanalo. Sabi nga, naging effective na rin yung play na bigay nyo kay JC, tapos umalis na kayong lahat. Yun yung play ng Gilas. So, naging effective naman, di ba? So, yan. So, congratulations sa mga sumusuporta sa Team Pilipinas. Ano kinalaman nun sa ating topic ngayon? Wala. Katulad ng sinabi ko. Pero at least, meron tayong dahilan para mag-cheer. So, ang topic natin for this morning ay Your Calling in God's Economy. Yan. So, gawin po natin to para magkaroon lang tayo ng transition. Labas nga natin yung mga wallet natin. Labat natin. Yung may mga walang wallet, kahit coin purse. Kung yung mga card na lang, wala talagang wallet. Wala kayong wallet? Grabe. Hindi na ba uso wallet ngayon? Yung mga walang wallet, anong dinadala nyo na lang? Cellphone na lang. Wow, contactless. Cashless na kayo ba? Nasa cellphone lang lahat. Pa-Gcash na lang kayo. Social talaga. Okay. So yung mga cashless na ngayon, kung may katabi kayo, makipagpalitan kayo ng wallet. Kung wala silang wallet, cellphone, palit ninyo. Malamang may Gcash na app sa cellphone. Palit nyo. Sige, palit kayo. Okay. Tanungin nyo kung pwede nyo tignan kung ano yung nasa loob ng wallet. Okay. Hawakan nyo muna yung wallet o yung cellphone ng katabi nyo. Tapos, habang hinahawakan nyo yan, may isa akong gustong maunawaan ninyo. Okay? Kahit na hawak-hawak nyo yung wallet na yan o cellphone na yan, hindi yan sa inyo. Para napaka-obvious, no? Pero, ito yung isang mahalagang katotohanan, no? Pag tinignan po daw natin ang salita ng Diyos, maraming mga bagay na porket nasa kamay natin, akala natin sa atin. No? So, ang paalala sa atin na ating titignan sa umagang ito ay hindi lahat ng nasa kamay natin ay atin talaga. Sa katotohanan, yung meron sa atin sa Panginoon. At yun yung gusto nating unawain, no, sa ating sermon sa araw na ito. May 2 bagay lang akong gustong tignan, yung ekonomiya ng Diyos at ekonomiya ng tao. At pangalawa, ano ba yung elemento ng ekonomiya ng Diyos? Medyo malamig yung aircon na nanggagaling doon. Hindi ko alam bakit. Parang bumubuga. Okay. Okay. Pag-usapan natin ang ekonomiya ng tao. Sabi, ang ekonomiya ng tao nakafocus sa tao, obviously, at sa pera. May sumasang-ayon ba doon? Na pag nabubuhay ka sa ekonomiya ng tao, ang number 1 na focus ng ekonomiya ng meron tayo sa mundo ay unang-una sa tao, kung paano niya
gagastusin ng pera niya para makinabang sa kanya. At pangalawa, paano kumita ng pera? Paano magkaroon ng maraming pera? Okay? So yun yung pinaka-basis daw. Now, kung sa church, meron tayong sinasamba, no? Kung ang Christianity may religion na sinasamba, sa world economy may sinasamba din sila. Ang tawag nila sa kanilang sinasamba ay pera. Okay? At sa Amerika, meron silang ginagamit na devotional guide. Alam niyo ba kung ano yung devotional guide ng mga ang sumasamba ay pera sa Amerika? Ang tawag daw doon ay ang Wall Street Journal. Sino familiar doon? May mga stockbrokers, investors ba tayo dito? Wala? Okay. So wala kang nakaka-relate doon. Pero ito yung baka nakaka-relate kayo. Sino dito nakarinig na ng mga ganitong mga pananalita? Ang problema natin ngayon, kapitalismo. Meron ba? Ang problema natin ngayon ay komunismo. Yan dami nagre-red tag. Ang problema natin, sosyalismo. Narinig niyo na ba yun? May isang pastor sumagot. Ang problema natin, tayo mismo. Bakit? Kasi, ang lahat ng ekonomiyang ito nakafocus sa tao. Ang problema talaga natin ay tao. At dahil tao tayo ang problema. Now, pag inaral po natin, ito po yung isang problema pag inisip po natin yung konsepto ng mundo, no? Pag tinignan daw natin ang Luke chapter 12, may isang kwento doon ng Panginoong Yesus. Ang sabi doon, a rich man had a fertile farm that produces fine crops. He said to himself, what should I do? I don't have room for all my crops. Then he said, I know. I'll tear down my barns and build bigger ones, and I'll have room enough to store all my wheat and other goods. And I'll sit back and say to myself, my friend, you have enough stored away for years to come. Now take it easy, eat, drink, and be merry. Sunod dito, meron na kayong nest egg. Ibig sabihin, may naitabi na kayo na sobrang laki na kumikita na lang na interest at buhay na kayo sa buhay nyo. May ganon? Wala. Ano yung ganon? Sunod dito, kahit na hindi na kayo magtrabaho, mabubuhay na kayo kasi meron kayong passive income. Wala. Ano yun? Ang sabi, sa mundo daw ganito, ang konsepto ng marami ay ang goal ng mga tao ay kumita nang sa gayon ay pwede na lang sabihin na pag kumita na ako ng ganitong kalaki at may ipon na ako ganitong kalaki, wala na akong dapat isipin pa. Sino dito narinig na yung term na generational wealth? Narinig niyo na ba yun? Generational wealth? Tumatango. Ano ibig sabihin na may generational wealth ka? Ibig sabihin, kahit yung anak mo at mga apo mo, hindi na magtrabaho, mabubuhay. Kasi ganun ka na kumita ng pera. Sinong ganun gustong maging pangarap ganun? Na kumita ka ng sobrang laki kahit yung anak mo at apo mo hindi na magtatrabaho, buhay pa rin sila. Magandang pakinggan, no? Magandang isipin. Kaya lang, sabi ng Bible, kung ganun ka daw mag-isip, ang nakikita mo lang ay mundo ng tao. Ang nakikita mo lang ekonomiya ng tao. At ang sabi nga ng Diyos sa'yo, pag tinignan natin, ay actually, you are a fool. Bakit? Kasi ang nakita mo lang ay yung mga bagay na pandalian lang at mga bagay na mawawala, masisira, at mananakaw. Yun po yung problema natin pag ating pong tinignan ito. Another problem with the economy is this, no? There's a couple of assumptions. Number one, wealth brings security. Kung mayaman ka, hindi mo na kailangang mamroblema. Di ba? Yun din yung dahilan kung bakit maraming mga tao ang may mga investment, may mga insurance. Bakit? Kasi pag meron ka daw ganoon, panatag ng kalooban mo. It's as if that we can buy security. Pangalawa, pinapakita din ng mundong ito na pag may kapangyarihan ka, nasa advantage ka. That's why people cling to power. Why? Because power is not just addictive, but it brings a lot of privileges. Kung may kapangyarihan ka, maraming mga tao ang hindi na nagbibitaw nito kasi alam mo yung advantage na meron kung may kapangyarihan ka. And it's all
built around an economy that man has built. And last but not the least, it is based on this premise that this life is all there is. Kung totoo nga naman, ang buhay na ito ay ito lang, ang goal mo dapat ay i-maximize yung buhay na ito. Maximize your profits in this world. Walang bangko na magsasabi sa'yo, uy, gusto mo bang mag-invest sa eternity? Gusto mo bang mag-invest para sa langit? Walang ganun. Wala kang mapupuntahang bangkong ganun. Gusto ko mag-invest sa property ko sa heaven. Gusto ko doon na yung bahay ko doon malaki at gusto ko na yung lawn ko doon ay talagang pwede akong magpatumbling-tumbling. Walang ganun, di ba? Bakit? Kasi ang mga investment na pwede mong makuha sa mundong ito, bagamat malaki ang kikitain, hanggang dito lang. So yun yung challenge. No? Pag tinignan daw po natin ang ekonomiya ng tao na binubuo at pinapagpapatuloy, hanggang doon lang ang kakayanin. So ang tanong, ito yun. Naniniwala ka ba na ang ekonomiya ng tao ay yun lang talaga ang meron sa mundo natin? That there is no economy that is working aside from man's economy. Kung yun ang paniniwala mo, then marahil yung sasabihin ko does not make any sense to you or will not apply to you. But if you are a Christian, if you are a believer, at naniniwala ka that there is something beyond, that there is something bigger than us, then it's important for us to recognize what we are calling the economy of God. And there are three things that are important. Number one is this concept of lordship. Now, mamaya, as we will be celebrating communion, yung concept ng pagiging tagapagligtas ng Panginoong Hesus ang ating uunahin na isa-celebrate. Siya po ay, ang mga elementong ito ang nagsisimbolize ng kanyang kamatayan, ng kanyang sakripisyo. And that is true. No? We are celebrating, we are remembering Jesus as Savior. But it is also true that once you recognize Jesus as Savior, you also have to recognize Him as Lord. Hindi po sapat na kilalanin mo ang Panginoon si Jesus bilang tagapagligtas. Kailangan natin maunawaan kung ano yung kinalaman ng pagiging tagapagligtas niya sa pagiging Panginoon niya sa atin. Kung minsan, yung kaisipang ito ay hindi tumatatak, minsan hindi ito nagko-connect sa atin, ano ba ang ibig sabihin na ako ay mananampalataya at tinatawag ko si Jesus na Panginoon ko o Lord ko? What does it mean? On a very broad sense, it is recognizing that everything belongs to God. Yun po yung essence ng Psalm 24:1. Ang sabi doon, the earth is the Lord's and everything in it. Sabi po natin yun, the earth is the Lord's. Isa pa, the earth is the Lord's and everything in it. The world and all its people belong to Him. Yun po yung essence ng Psalm 24:1 na ang sinasabi sa atin, ang lahat ng ito ay pagmamayari ng Diyos. Now, ang question lang when we talk about lordship is, are we recognizing it? Whether, ito yung problema, pag pinag-usapan natin may mga trespassing, may kilala kayo nagtitrespass, yung may nakatira pero hindi naman sa kanya. Alam niyo yun? Ito problema dyan. Pag ikaw, nakatira ka dito at hindi mo ito pa yung pagmamayari, nag-aasta ka na parang sa'yo yun pero hindi naman. Marami sa atin, kahit na sinasabi ng Bible na ang lahat ng ito ay sa Panginoon, people are acting as if it is theirs. At yun po yung problema sa maraming mga tao ngayon, na pag ating pong inaral at tinignan din natin bilang mga Kristiyano. The economy of this world believes that everything belongs to man, while God is declaring that everything belongs to Him. Na ito yung tanong, does it matter if you believe this or not? May impact ba yan sa buhay natin kung naniniwala ka sa katotohanan ito o hindi? Kasi maaaring isipin nyo, teka lang, bakit may mga tao naman na nagsasucceed kahit na hindi sila mananampalataya? Now, let's take this for example. How many of you are familiar with the US recession in 2008? Meron? Ang tawag sa 2008 is the death of the expert. Alam niyo kung bakit? Salamat sa pagtatanong. Ito yung paliwanag. Let me just read this. The Great Recession began with the subprime mortgage crisis in 2006 when banks invested in mortgages in the form of derivatives.
Naintindihan niyo sinabi ko? Ako rin hindi. Akala niyo, no? Parang, pero bakit mahalaga to? Nung binabasa, by the way, in preparation for this message, binasa ko yung book na The Psychology of Money. May nagbasa ba nun? Wala. Okay. Hindi siya Christian book, hindi rin Christian yung author niya, pero binasa ko siya. At nung binabasa ko siya, nagulat ako, sabi ko, okay. Akala ko tungkol lang sa pera siya, pero ang focus pala ng book na ito is all about investing. So, sino dito may mga investment? Sino dito invested lang sa buhay ng ibang tao? Ito daw yung problema. Sa pag pinag-usapan natin yung investment, ang maraming mga taong kumikita, yung mga tao ang nahuhulaan nila yung trends. Ano yung mga tao na kumita ng malaki? Yung mga na-predict nila yung trends or tsumamba sila at nagstay sila doon sa kanilang mga investment at hindi sila nagbenta. Bakit kasalanan na malaki yung insider trading? Alam niyo kung bakit? Kasi may nabalitaan ka na halimbawa malulugi ito o babagsak yung stocks at dahil doon either nagbenta ka kaagad at para hindi ka malugi. Pero ilang tao lang dapat nakakaalam. Kaya may mga nahuhuli tungkol doon. Now, ano kinalaman nito sa atin? Ito kasi problema. Pag pinag-usapan mo mga experts, pag pinag-usapan daw natin yung 2008 financial crisis, marami mga experts ang nagkamali. Bakit? Kasi may realidad na may mga bagay na hindi mo ina-expect. May mga bagay na nangyayari na, sabi nga, for the first time in the history, saka lang nangyari yun. And what does that imply to us or what does that mean to us? Ibig sabihin, ang mundo na nakatayo sa pera ng tao at prinsipyo ng tao, hindi niya kaya sabihin sa'yo 100% eto ay maibabalik ko sa'yo ng ganito. Pag may nangako sa'yo, nabigyan mo ako ng 1,000 at sigurado ako, kikita kita ng ganito kalaki, walang lugi, magtaka ka na. Kasi lahat ng mga bagay na ito may risk involved. Tama po kayo, Bong? Di ba? Yun yung problema sa pera eh. Palaging may risk. Lahat ng negosyo, walang magsasabi sa'yo sigurado to hindi malulugi negosyo mo. Kaya maraming taong ayaw magnegosyo. Bakit? Kasi nga may risk. Karamihan sa atin gusto natin yung security na may pera kang kinikita dire-diretso. Iilan lang sa atin na kumbaga susugal na magnenegosyo kasi pwedeng mawala yung pera mo doon. Pero yun ang reality ng mundo. May risk. So ang tanong sa atin ganito, bilang Kristiyano, naniniwala ka ba sa swerte o naniniwala ka na may Diyos na may pag-aari ng lahat ng ito, na lahat ng mga bagay na ito ay nangyari according sa kanyang sovereign will? Yun lang po yun. So tayo ngayon, nag-ooperate tayo dun sa kaisipan na sinasabi nga po sa Psalm 24 verse 1, that the earth is the Lord and everything in it. So kung hindi sa pera natin makukuha yung security natin bilang Kristiyano, saan daw natin dapat kunin? Sa Panginoon. Kasi siya lang po ang kaya magsabi sa atin, anak, sagot kita. Ano man ang mangyari, sagot kita. Sabi nga sa Hebrews 13 verse 5 and 6, don't love money, be satisfied with what you have, for God has said, I will never fail you, I will never abandon you. So we can say with confidence, the Lord is my helper, so I will have no fear. What can mere people do to me? Ano bang pwedeng gawin ng tao sa atin? Ano ba yung kinakatakutan natin? Ang sabi po ng Diyos, huwag kang matakot. Kasama mo ako. So that's the first principle, the idea of the Lordship of Christ. It's not just about saying na, okay, nagsusuko ako ng buhay ko sa Panginoon. It's recognizing the sovereignty of God in our lives and recognizing na kahit may ekonomiya na pinapatakbo ang mundo, mas mataas ang Diyos sa lahat ng ito. Naku po natin? Second, stewardship. If lordship means everything belongs to God, stewardship means
nothing actually belongs to us. Parang sa hahatian, eto sa'yo, yung sa'yo akin. Okay ba yon? Pag naghatian tayo, eto sa'yo, yung sa'yo akin. Ang problema pag nag-iisip tayo sa ganitong kaparaan, iisip natin parang unfair. No? Bakit parang lahat sa Diyos? Pero alam niyo, ito actually yung problema natin sa isang banda when we talk about stewardship. Marami sa atin, pinag-usapan ng stewardship, ang inisip lang natin yung tithes, yung 10%. Akala natin, as long as we are giving our 10%, that's enough. In reality, when we're talking about stewardship, we're talking about 100%. We're talking about what are you doing with the resources that God has given you. Hindi lang sapat na nakapagbibigay ka ng ikapo, sinabi mo, tapos na yung obligasyon ko. Ang tanong, pag pinag-usapan natin ng stewardship, ano yung ginagawa mo sa rest ng resources na pinagkatiwala sa'yo ng Panginoon? So what is our calling in God's economy? We are called to be administrators. We are called to be stewards. Now, let me just clarify this now. Stewardship is not just about getting your finances in order so that you can spend your money whichever, whenever way you want to. Minsan yung iba, ang iniisip lang ay, kaya ko kailangan ayusin yung kaperahan ko para kasi makapagbigay lang ako ng offering. Hindi ganun yun. Hindi rin ibig sabihin na ayusin mo yung pera mo para hindi ka baon sa utang, para malaya ka ng gastusin sa anumang gusto mong gawin. Hindi rin yun ang purpose nun. Hindi sapat na maayos ang ating financial situation. Hindi sapat na hindi ka lubog sa utang. Hindi sapat na meron kang healthy income. Hindi po yun yung punot dulo ng stewardship. A Christian steward is one who orders his life and finances in such a way that God can spend you in whatever way God wants to spend you. In other words, kung ano yung gustong ipagawa sa ni Lord, kaya mong gawin kasi you have been faithful with that has given you and now you can do whatever you want to do. Alam niyo malungkot? Pag may pinapagawa sa iyo si Lord at sinasabi ni Lord, wala akong pera. Alam niyo yun? Yung excuse mo, Lord, gusto kong sana maglingkod sa iyo kaya lang wala akong pera. Lord, gusto ko sanang gawin to para sa iyo kaya lang kulang yung meron ako. Minsan, dahil masyado tayong limitado sa ating kaisipan at limitado din yung creativity natin, iniisip natin, we can only serve God in this way. In reality, when we talk about stewardship, we're talking about how can be faithful to what God has given us. Pansinin niyo po, ang concept ng stewardship is all about faithfulness. Nang challenge po sa atin, paano tayo magiging katapat sa mga bagay na ipinagkatiwala sa atin. God is not challenging us to do with something that He has not given us. Parang ganito, hindi niya sinasabi ng Panginoon sa iyo, alam mo, dapat kumita ka ng 1,000,000, pero wala akong bibigay na resource sa iyo. Walang ganun. Ang sinasabi ng Panginoon, eto yung ibinigay ko sa iyo, maging tapat ka dyan. Yun lang. Kaya nung instruction sa Genesis 1:28 na God blessed them and said, be fruitful and multiply, ano po yung essence nun? I have given you what you need to be fruitful. I have given you what you need to be able to fill this earth. You have in your hands, you have the capacity to do what I have intended you to do, so do it. Hindi po ang Diyos parang isang amo na nagbibigay ng isang mahirap na trabaho sa kanyang empleyado na imposible. At yun po yung kailangan po nating panghawakan. Pangatlo na mahalagang elemento pag pinag-usapan natin ng ekonomiya ng Diyos, aside sa lordship and aside sa stewardship, is this term generosity. Now, yung generosity, pag tinignan po natin, we're going to be looking at it in a couple of Sundays. Pero gusto kong banggitin ito ngayon kasi mahalaga po ito na elemento ng ekonomiya ng Diyos. Now, what does this actually imply for all of us? When we are generous, it means we are free to give everything away. Naalala niyo po yung isang mayaman na kinuwento ng Panginoong Hesus na lumapit sa kanya at sabi niya, ano ba yung kulang sa akin para ako magkaroon ng buhay na walang hanggan? At ang sabi ng Panginoon, ibenta mo yung lahat ng meron sa'yo. Naalala niyo yung kwentong yun? Ano yung struggle ng lalaki aside dun sa maaring sabihin na talagang napamahal sa kanya yung mundo? It actually means that at that point, he couldn't consider Jesus as Lord. Bakit? Kasi kung kikilalanin mo si Jesus bilang Panginoon mo, kung ano man yung sinabi niyang gagawin mo, gagawin mo.
Kasi bakit? Panginoon mo siya. Nakuha niyo yun? Kung kinikilala niya si Jesus ang Panginoon niya, ano man ang iutos sa kanya, kung siya yung master talaga, he will obey it. Why? Because it is his master. Aside from this idea na siya yung may-ari ng lahat, kung ikaw talaga yung boss, ikaw talaga ang dapat masunod. That's the first thing. The second thing is, in Acts chapter 20, verse 35, there's this verse which says, you should remember the words of the Lord, it is more blessed to give than to receive. Ang challenge ng marami sa atin when talking about generosity is this sense of, nasan ba talaga yung blessing? Marami sa atin sa panahon natin ngayon, ang blessing ay sa pagtanggap. Ang focus natin ay ano yung matatanggap natin. Kung papipiliin ko kayo, anong mas gusto nyo? Tumanggap ng 1 milyon o magbigay ng 1 milyon sa ibang tao, anong pipiliin ninyo? Aminin? Honestly, anong mas gugustuhin nyo? Bibigyan ko kayo ng 1 milyon ngayon at sasabihin ko, gastusin mo kung anong gusto mo? O bibigyan kita ng 1 milyon at sasabihin ko sa'yo, ibigay mo sa mga tao ito? Sa totoo lang, kung magiging honest lang tayo, di ba? Mas gusto natin, sige, akin na lang yun. So, ang challenge sa atin, pag tinignan po natin to ay ganito. Naniniwala ba tayo yung tinatanggap natin para sa atin lang o para sa ibang tao? Narinig niyo yan, ha? Alam niyo kung sino lalapitan pagkatapos. Ang sabi ay, generosity is the result of God's lordship and God's stewardship acted out in love. Kung kinikilala mo na ang Diyos ay ang iyong Panginoon, siya ang may-ari ng lahat, at ikaw ay mabuting katiwala, at ito ay gagawin mo ang buhay mo ng puno ng pag-ibig, ito ay magiging resulta nito ay ang pagiging mapagbigay. Mahirap magbigay kung sa tingin mo ay sa'yo lang yan at hindi mo kailangang i-share sa iba. Mahirap magbigay kung feeling mo ay kulang yung meron ka. Tama? Kung feeling mo ay yung meron ka nga ngayon ay sapat na sapat lang, magbibigay ka pa ba sa iba? Honestly, madaling maging generous, para sa akin to hindi ko alam para sa inyo, pag may sobra. Pag alam kong marami akong pera. Pag alam kong may extra. Pero sabihin mo magiging generous ako pag sakto lang yung budget o may utang pa ako. Madali ako magbigay ng dahilan para sabihin, bakit ako magiging generous? Kulang na kulang nga eh. Meron bang katulad ko na gano'n ang feeling? So ito ngayon yung isang challenge para sa ating lahat. Can we be generous even when we feel like it's not enough? Can we still be generous when we feel like what we have isn't actually enough for what we need? Yun po kasi yung isang hamon eh. And then eventually, eto po yung isang kaisipan daw na kailangan nating isipin. Is our God, the God that we worship, a God of scarcity or a God of generosity? Ang Diyos daw ba na sinasamba natin, isang Diyos na kuripot at Diyos ng kakulangan, o Diyos na nagbibigay at may kakayahang magpuno at magbigay ng higit pa sa kinakailangan natin? And the way we live our lives would actually be reflected on that kind of understanding of who God is. Kung kinikilala mo na ang Diyos na kinikilala mo, sinasamba mo, ay kaya kang pagpalain ng higit sa kailangan mo, o ang Diyos na sinasamba mo ay isang kuripot na Diyos at ang ibibigay niya lang sa'yo ay kakarampot, ay kakaunti, then you will live your life according to that understanding of who your God is. So ang prayer ko ay magawa po natin ito sa araw na ito, nakilalanin ang Diyos bilang isang Diyos na mapagbigay. As a challenge for all of us, lahat po kayo dapat nakatanggap nitong card. Nakatanggap ba kayo ng card na to? Pakitaas naman yung card para malaman kong lahat. Okay, thank you. So ang challenge po ganito, pipirmahan po natin to
Ano pong ibig sabihin ng pagpirma? Kung ang problema nyo, ballpen, malait na problema lang yan, manghiram kayo sa katabi. Yung card na ito, kung wala pa kayo, pwede kayong pumunta sa Ushers para mabigyan kayo. Now, ano yung purpose ng pag-sign ng card na to? This card is ano po yung benefit, no? Hindi ako nagbebenta, okay. Ano po yung benefit ng card na to? Ang benefit ng card na ito ay kinikilala nyo na kayo ay isang administrator. Sino dito wala pang trabaho? Taas ang kamay. Ayan, bibigyan ko kayo ng trabaho ngayon. So, ang trabaho nyo ngayon ay maging administrator ng kayamanan ni Lord. Oh, di ba ang ganda? So, ano ibig sabihin yan? Lahat ng tatanggapin nyo ay kikilalanin nyo na galing kay Lord. At lahat ng gagamitin nyo sa perang yan ay trabaho nyo bilang administrator. Okay po ba yun? So, at the end of this, kung may ballpen kayo, I suggest pirmahan nyo na. Tapos, ito mas suggestion ko. Kung sa mga may wallet lang, yung ibang walang wallet ang suggestion ko, ilagay nyo ito katabi ng credit card nyo o debit card. Ito, ginawa ko na binabalik ko lang. Alam niyo kung bakit? Para kada swipe ninyo, pinapaalala niyo yung sarili niyo, hindi ko to pera. Honestly, it's good for us to be reminded na itong mga bagay na ito ay katiwala para sa atin. And if you are willing to accept this challenge, to be an administrator of God's wealth, gusto ko kayong pag-pray. Okay? So, sino dito yung handa na tanggapin yung challenge na ito? Taas ang card. Labas ulit natin. Labas natin yung card natin. Yung mga handang maging administrator ng kayamanan ni Lord. Yung mga wala pang trabaho, ito yung first job nyo, maging administrator. Okay? Sige, let's pray. Panginoon, nakikita niyo po ang bawat isa na may hawak ng card na ito. At sa araw na ito ay tinatanggap namin at sinasabi namin na kinikilala namin ang aming trabaho. Na hindi lang po kami gumagastos ng pera namin, kundi ang ginagastos po namin ay pera ninyo. Kaya sa araw na ito, dinedeklara namin, kami ay mga administrator ng kayamanan mo. Sa tulong mo, Panginoon, magagastos namin to, magagamit namin ito ayon sa iyong kalooban at sa iyong kapurihan. Tulungan mo kami na maging mabuting katiwala nang sa gayon ay magagamit namin ng wasto at ng mainam at may buong kahusayan ang lahat ng ipagkakatiwala mo sa amin. Pagpalain niyo po ang bawat isa, O Diyos, kung panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay dadako na sa ating pag-alala sa banal na hapunan. Inibilan ko po yung ating mga elders na samahan ako. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus nung gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-preso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Gayon din naman matapos maghapunan na hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sino mang kumakain ng tinapay at uminom sa sarong ng Panginoon ang hindi nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ang taong kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at uminom ng hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon, ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili. Tayo po ay sumandaling manalangin. Sa aming pong pag-alala, sa iyong sakripisyo, sa iyong ginawang ito para sa amin, Panginoong Hesus, nawa nga po ang bawat isang tatanggap ng mga elementong ito ay kilalanin ang iyong kadakilaan
kilalanin na ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas. Magpasalamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig na iyong pinamala sa ganitong kaparaanan. At awa nga po bilang tugon ay maaari po namin sabihin, unang-una, salamat o Diyos. At pangalawa, bilang pagtugon ay inaalay din po namin ang aming buhay para sa iyo. Pagpalain niyo pong bawat isang tatanggap, ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po nating buksan ang tinapay. Ang tinapay ang simbolo ng katawan ng Panginoon na hinandog niya para sa ating lahat. Atin po itong kainin ng may pagpapasalamat sa kanyang sakripisyo para sa atin. Sabay-sabay po natin kainin ang tinapay. Kunin naman po natin ang inumin. Ang inumin o ang saro ang simbolo ng bagong tipan na pinagtibay ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Sa ating pag-inom ay alalahanin natin ang kanyang pagmamahal at ang katotohanan ng ating mga kasalanan ay napatawad na. Sabay-sabay po nating inumin ang saro. Tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa kadakilaan mo, sa pagmamahal mo, sa sakripisyo mo. Salamat sa katotohanan na hindi po namin kayang pantayan o bayaran ang iyong ibigay sa amin. Salamat sapagkat sa umagang ito ay pinamalas mo muli, pinaalala mo sa amin kung gaano kami pinagpala dahil kami minahal mo. Sa umagang ito, nais po namin kang pasalamatan at sabihin, O Diyos, karapat-dapat ka sa aming pagdakila at pagpapasalamat. Kinikilala ka namin, pinapasalamatan ka namin. Ito po ay panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po ay dadako tayo sa paglikom po ng ating tithes and offering.
Tayo pong lahat ay tumayo para ipanalangin po ang ating offering. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na binahagi mo sa amin. Ngayong oras pong ito ay hinahandog namin ang aming kaputhandog sa inyo, Father. Naway makatulong to, Panginoon, sa ikalalagoy na iglesia, Panginoon. Naway pagpalain nyo rin po ang bawat isang nandito ngayon sa iyong iglesia, Father. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po tayong nakatayo para po sa ating pangwakas na awitin. To worship the Lord. God is able, He will never fail. He is Almighty God, greater than all we seek, greater than all we ask. He has done great things. Let's sing. Lift it up. He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name He overcome. For the Lord our God is able. God is with us, God is on our side. He will make a way, far above all we know, far above all we hope. He has done great things. Lift it up, lift it up. He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Lift it up, lift it up. He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God is with us. God will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has open arms. He will never fail us. He will never fail us. Lift it up. He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name, in His name we overcome. For the Lord our God is able. Lift it up. He defeated the grave,
raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. For the last to say, lift it up. Lift it up. He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. Hallelujah. Sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Tunay o Diyos na Ikaw ay makapangyarihan sa lahat at handa kang kumilos para sa amin at para sa ikabubuti namin. Salamat at tunay nga po na wala pong imposible sa inyo. At kung ano man nga po yung maaring mga problema na aming kinakaharap sa linggong ito, may kapanatagang kami na kung Ikaw ay kasama namin, na kami po ay may kakayahang magtagumpay. Salamat o Diyos sapagkat pinapaalala mo sa amin na sa mundong ito maaring maraming mga hindi inaasahang pangyayari, may mga bagay na maaari po namin sabihin na hindi katulad ng ibang tao, na wala kaming seguridad na katulad nila. Subalit dahil kasama ka namin, dahil Ikaw ang Diyos namin, meron kaming kapanatagan sa aming buhay na dahil Ikaw po ang aming Diyos. Sa umagang ito, kinakagalak po namin na ipagkatiwala muli sa amin, sa inyo ang aming po mga buhay. Salamat sapagkat Ikaw po ang may kontrol ng lahat ng bagay sa aming buhay. At dahil po nito ay kaya po naming humarap sa panibagong ito, dalang-dala, Panginoon, ang iyong mga pangako para sa amin. Sumagang ito, nais po naming pagpasalamat din sa mga magdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Salamat sapagkat ikaw ang nagbibigay ng karagdagang buhay, ng kalakasan, ng kalusugan. Ikaw din po nagbibigay ng mga oportunidad para sa aming lahat. Kaya nga po sa bawat isa na magdiriwang ng kanilang kaarawan sa linggong ito, Ikaw ang patuloy na magpala po sa kanila, magbigay, Panginoon, ng lahat ng kanilang mga naisin sa kanilang mga puso. Gayun din po sa magdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal, ang kailangan po namin ay pagpalain niyo sila ang kanilang tahanan, ang kanilang samahan, at nawa po sila po ay magbigay ng kapurihan sa iyong pangalan. Sa bawat isa, O Diyos, na may mga pangailangan na kinakaharap, muli sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Ito man ay sa pinansyal, ito man ay sa kalusugan, sa trabaho, sa bahay. Lahat ng ito, O Diyos, maaring sa isang banda ay nakikita namin ang aming kahinaan at kakulangan. Subalit kami umaasa patuloy na sa inyo pong harapan, wala nga pong imposible. Salamat, O Diyos, at kami po ay nakakalapit sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagmamahal sa amin. At sa umagang ito, kami po ay lumalapit at nagpapahayag muli ng aming pagtitiwala sa iyo. At sa aming pagtatapos, ang aming kahilingan, nawa po ay muli niyo pong igawad ang iyong mayamang basbas sa aming lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon at ingatan niya tayo, paliwanagin naman ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Ilingap naman ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at bigyan tayo ng kapayapaan ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo po ay